Saan ba kayo nagpunta? Bakit ngayon lang kayo? Patawarin mo ako, anak ko. 12 taon nang lumipas. Hinayaan niyo lang ako lumaki na mag-isa. Panuntagan niyong pumalik. Bakit? Patawarin mo ako. Humihingi ako sa iyo ng tawad. Ano bang ginawa niyo? Ba't niyo ko iniwan? Bakit tumanda ang itsura niyo? Ha? Ano nangyari? Game cheers. Ching! Hindi ka pala pwedeng uminom ng beer. Kahit isang lagok lang. Bawal. Dati tuwing winter, inuuwian niyo ako ng chicken at beer. Sabi niyo paglaki ko, papayagan niyo na ako, di ba? Hindi lang ako malakas uminom. Nagpapakalasing pa ako. Lasinggera ka na? Dalaga na po ako. Hindi niyo ba ako na-miss? Habang lumalaki ako. Napakaswerte ko. Dahil naging sikat ka. Ipinagpapasalamat ko na sikat ka kasi nakikita kita sa TV, sa sinehan, nababasa kita sa mga dyaryo. Lumaki ka palang matangkat. At lumaking napakagandang dalaga. Araw-araw kita nakikita. Ang daya naman. Kayo hindi ko nakikita. Hindi ko man lang alam kung makikita ko pa kayong buhay o kung patay na pala kayo. Yung isang manager na humawak sa akin noon, malubha ang sakit ng tatay. Nabubuhay lang daw dahil sa life support. Hirap na hirap daw siya. Pero kinainggitan ko yon. Mas gugustuhin ko pa ang ganong sitwasyon. Kesa naman wala ka. Wish ko lang may sakit na lang ang tatay ko. Para nasa tabi ko lang lagi. Ayoko nang wala ka. Kinamuhian mo ba ako? Sarili niyong anak, hindi niyo kilala. Laking pagsisisi ko noon kasi sinigawan kita. Nung gabing yon, di ba tumakbo akong palabas? Muntik na ako maaksidente. Nung pauwi na ako noon, gusto ko sanang ikwento sa inyo na nung muntik na akong masagasaan, may biglang dumating na lalaki para iligtas ako sa tiyak na kamatayan. Kaya lang, pag-uwi ko, nakaalis ka na pala. Patawarin mo ako. Kalimutan niyo na yon. Nagpapasalamat nga ako kasi nung magkamalay ako, nandito na kayo sa tabi ko. Sapat na po sa akin yon para mawala ang galit ko sa inyo at mapatawad kayo. Umamin kayo. Nag-asawa po ba kayo uli? Meron ba akong mga kapatid na hindi ko kilala? Naku, ano ba namang klaseng tanong yan? Bakit po? Huwag niyong sabihin na hindi na kayo humanap ng iba. Ikaw, meron ka na ba nobyo? Wala po. Yung totoo. Wala, promise. Siguro mahana ako kay mama. Masyadong mapili pagdating sa mga boys. Ang hirap kayong humanap ng katulad niyo. Anak, pati ako binobola mo pa. Ang piliin mong lalaki yung higit sa akin. Meron ba? Kung sa bagay, meron ng lalaki na pwedeng ihalin tulad sa inyo. Yung parang laging nagmamadaling umalis. Para iwan ako. Kaya lang, ayoko na sa taong yun. Kasi ayaw niya sa akin. Napaisip? Hindi ko kilala ang taong yun. Pero dahil anak kita, hindi ako nag-aalinlangan. Pustahan tayong dalawa. Gusto ko rin niya. Paano niyo naman nalaman na gusto ako noon?
buhay. Yung palang taong gusto mo, napakahirap pilitin na magagusto rin sa'yo. Kapag nangyari yon, ang tawag doon, himala. February 6. Record ng huling buwan ko sa Earth. Oy, Mateo, Doc? Di ba bigla kang nawala? Kasi meron kang pinuntahan? Sorry kung bigla ako umalis. Bumalik ako rito para mag-testify. Sige, ituloy mo na. Kaya lang, meron akong kailangang itama. Hindi ako sigurado kung paniniwalaan niyo ako. Lumipat tayo sa lugar na walang kamera. Bakit? Natulala ako dahil sa narinig ko. Aaminin ko na, nandun nga ako sa cruise ship nung gabing yan. Eh bakit nakuna ka ng CCTV sa elevator ng condo ng oras din yun? Dahil meron akong kakayahan na mag-teleport. Kung magpatawa ka, parang wala ka sa harap ng mga otoridad. Mais ka! Ulitin mo! Ituloy mo ang kwento. Nagsasabi ako ng totoo dahil gusto kong magkaroon kayo ng tiwala sa akin. Para paniwalaan niyo ang lahat ng mga susunod kong sasabihin. Itinago ko sa inyo ang buong katotohanan. Dahil meron akong lihim na ayoko mabulgar. Nung gabing nasa cruise ship ako, narinig ko ang sinabi ng lalaking may sala. Nung una, hindi ko pa alam ang ibig niya sabihin. Naintindihan ko lang ang lahat nung pinag-aralan ko. Sino ba yung lalaking yun? Yung director ng SNC, si Jackson Lee. Meron ka bang ebidensya? Yung USB na dala ni Rachel Han, nalaman ko na meron palang laman na video. Yung original niyan, nakaprogram para hindi makopya. Kaya ang ginawa ko, vinidyo ko gamit ang ibang kamera. Ano to? Nandito ba yung video ng mismong pagkamatay ni Rachel Han? Hindi yun ang laman. Pero yan ang patunay na totoong meron silang relasyon. Nalaman ko ang pambablockmail ni Rachel Han para mapilitan si Jackson Lee na pakasalan siya. Gusto kong gamitin niyo ang video para ituloy ang investigasyon. Nakahanda akong tumulong sa inyo sa loob ng 1 buwan. Kung naniniwala kayo sa akin. Naniniwala ka sa teleportation? Parang nakakabaliw na. Ano, papatulan ba natin yon? Bakit ba parang hindi ka apektado? Alam mo, hindi ko alam kung ano ba talagang dapat natin paniwalaan. Isa lang ang masasabi ko. Si Mateo to, hindi pang karaniwan. Doon lang ako sigurado. Lalo akong napapraning kasi yung isip ko, dinidigta sa akin na hindi naman yung totoo. Pero itong pusong bato ko, parang gusto nang makumbinsi. Hindi ko man siya kilala. Parang gusto ko lang maniwala eh. Bakit ayaw mo kumain? Okay lang, ubusin mo.
Kaya hinihintay ka, no? Wala kayo. Serang pala ka. Nalungkot ka nga nung ako yung pumasok sa pintuan eh. Promise, hindi mo hinihintay ang tawag niya? Ito bang pagkaka-aksidente ko? Meron pang hindi nakakaalam? Wala na. Trending na sa buong Korea. Umabot na nga rin daw hanggang sa Malaysia. Chismisa na rin sa Japan, tsaka sa buong China. Pati yata aso ng kapitbahay ko, alam na ospital ka. Alam mo, sikat na sikat ka pa rin. Pero kung di siya nag-i-internet, hindi niya malalaman, di ba? Nino, ni Boy Alien. Uy, ano ba? Uy, shh! Lukrit ka talaga. Ayun o, nagkaalaman na. So paniwalang-paniwala ka pala na yung kolokoy na yun, totoong alien. Hindi naman. Kaso, Isip-isip din pag may time. Masama yung ganyang ugali. Pwede ba tigilan mo na yan? ang ano, Itong si Winston, na-comatose lang dahil sa effort niyang magpakahiro para lang mailigtas ka. Tapos ang nasa isip mo pala, ibang boylet. Alam mo ba, kung di dahil kay Winston, baka nandun ka na sa kabilang buhay. Para sa'yo, binuwis ni Winston ang buhay niya. Pero si Boy Alien ang pinapantasa mo, ni hindi man lang nagpakita sa'yo kahit muntik ka na mamatay. Inamin pa niya na ayaw niya sa'yo. totoo kayong ayaw niya sa akin? Paano kung nagdadahilan lang? Ang babae at lalaki magkaiba ng paraan ng pagkasabi ng totoo. Pag sinabi ng babaeng ayoko sa'yo, marami yung kahulugan. Pero pag lalaki nagsabing ayaw ka niya, ibig sabihin galit na siya. Kaya huwag ka na magpumilit. Mula ngayon, kalimutan mo na yung boy alien na yon. Buti pa kay Winston ka na lang maglambing. Yun ang solusyon sa problema mo. Huwag mo na lang siyang hintayin. Sino ba naghihintay? Wala akong hinihintay. Ay, nakakaloka. Eh? Mauna na ako umuwi. Hindi pa rin siya nagkakamalay. Akala ko ba naoperahan na siya? Huwag mo siyang alalahanin. Gagaling din siya. Alam mo ba, kung di dahil sa kanya, baka patay na ako. Oo. Nabalita ako. Nga pala, patanong ko lang, pinuntahan ka ba ng detective? Alam mo, kinausap rin niya ako, may tinanong siya sa akin. Ang hinala daw kasi ng detective, itong si Rachel Han, may ibang boyfriend. Kaya umamin na ako na ikaw ang totoong boyfriend niya noon. Alam ko na yan. Napag-hinalaan ka ba niya dahil sa ginawa ko? Nagkamali ka ng akala. Kasi kami ni Rachel, hindi totoong nagkaroon ng relasyon. Ayoko na sanang pag-usapan yung taong wala na dito. Naisip ko lang naman yun. Dahil sa mga nakita ko. Siguro nga mali yung sinabi ko. Bukod ba sa detective, meron ka bang ibang pinagsabihan? Dito lang kay Winston. Ganun ba?
Steffi John. Tagapagmana ng isang bilyonaryo. Uy, nabasa niyo to? Yun palang lalaking sumalo kay Steffi John nung nahulog siya. Super duper yaman. Grabe! Super yaman na, super tangkad at super gwapo po! Lagi naman yung Steffi John, tagapagmana ng isang bilyonaryong negosyante, yung superhero niya. Taray! Uy, Naku, I'm so sorry. Hindi ko makontak si Jackson kaya sa'yo ako tumawag. Feeling ko kasi, ika-cancel ko na yung kontrata. Bukas, lalabas na si Steffi sa ospital. Nakukonsensya ako dahil pumirma ako nang hindi nagpapaalam sa anak ko. Yung message ko, na-forward mo sa kanya? Opo, alam na po ni Sir Jackson, kaya lang ayaw niyo pong pumayag. Ayaw niya? Sinabi mo bang isusulit ko yung bayad? Basahin niyo pong mabuti yung kontrata, yung termination penalty times 3 ng signing bonus. Kilala niya ako, pero bakit times 3 ang kailangan kong bayaran? Buti pa, kausapin ko na lang ng personal si Jackson Lee. Nasaan ba siya? I'll call you later. Mawalang galang na ho. Anong Jackson Lee? Tama ba ang dinig ko? Oh, Mr. Dodd, Jackson Lee nga yung sinasabi ko. Bakit? Hindi mo ba alam? Pirmado na ang management contract sa SMC. Kausap ko na si Jackson Lee. Pinibigyan kami ng manager na mas magaling pa sa'yo at pakotse pa kami ron. Alam na ni Steffi John, pumayag siya. So ngayon, not yet. Pero makukumbinsi ko yon. Buti nagkita tayo dahil matagal na kitang gustong tanungin. Bakit napakayabang mo? Ano po? Yung bang paningin mo hindi malabo? Superstar yung anak ko. Tapos tinidedma mo? Ang taray mo naman. Madam, excuse me lang. Napaka-atribida mo. Ah, Huwag masyadong adelantado. at sino ka naman? Anak ko si Mateo. Ako ang papa niyang super pogi. May reklamo? Tama na. Kilala mo ba yung anak kong si Steffi John? Diyosa ng Korea, pang beauty queen, crush ng bayan. Sa botohan ang pinakagustong pakasalan, siya ang number one. Ang tagal na kaya nun. Ah, Minamalit mo tong anak ko. Henyo, graduate ng Harvard. Gwapo. Pinagkakaguluhan ng mga bebot. Lahing pikutin to. Pa, tama na. Pinalaki na tama. Naturuan ng kagandaang asal. ano naman ngayon ko sa Harvard yung graduate, hindi naman marunong humandle ng responsibilities. Nagpresenta manager, hindi pala kaya? Nang iwan sa ere? Nagpresentang manager. Ano ka? Pinilit lang siya ng makulit na anak mo. Nagmakaawa sa kanya yung babae, kaya wala lang siya nagawa kundi ang tumulong. Tumigil na kayo. Kasalanan mo to kasi pinagbigyan mo pa. Tingnan mo tuloy ang nangyari ngayon. Di ba pinagsabihan na kita noon? Marami kang pera, may trabaho ka. Ba't ka pumayag na maging manager ni Steffi John? Paki-explain nga. Oh my gosh! Ang kapal ng mga mukha. Alam mo ba nakapilang mga lalaking gustong maging manager ng anak ko? Yun naman pala eh. Di pumili ka na lang sa mga yun. Bakit nakikipagdebate ka sa akin? Halika na nga. Super swerte ang anak ko. Ngayon may kontrata na si Steffi sa SNC. Magiging engaged na sila ng Winston. Oh gosh, ang saya-saya. Pumasok na tayo. Bakit nakatulala ka pa? Tama na, Mr. Jang. Ay nako. Pasensya na. Hindi ko lang napigil ang sarili ko. Nagagalit ka ba sa akin dahil sa ginawa ko kanina? Ayaw ko naman sanang patulan eh. Nakakapikon na. Nainis ako sa tono ng pananalita. Akala mo kung sino? Ha? Malalim mo iniisip mo. Wala to. Tungkol ba sa kontrata ni Steffi sa SNC? Kasama na rin yan. O doon sa engagement niya kay Winston? Walang gusto sa Steffi kay Winston. Bakit sabi mo close sila nun? Kaibigan lang ang turing niya ron. Iba yung magkaibigan sa magkaibigan. Lalaki at babae, magkaibigan lang. Iba na ang panahon ngayon. Hindi na konserbatibo gaya ng dati. Ang babae nakikipagkaibigan na sa lalaki. Nung hindi pa siya na-aksidente, baka nga kaibigan lang ang turing niya dun. Pero matapos siyang iligtas nun sa tiyak na kamatayan, baka magbago isip. Baka mahulog ang loob. Bakit? Niligtas ko rin naman siya, di ba? Paulit-ulit, hindi lang isang beses. Alam mo, baka yun ang posibleng dahilan. Kaya si Steffi, nahulog ang loob sa'yo. Pero ngayon, na may iba na siyang tagapagligtas, baka ibalik mo na. Nailigtas lang, magkakagusto na kagad.
Kung ganun lahat ng babae, di sana lahat ng pulis at bumbero may asawa na. Galit ka, sinisigawan mo ako. Hindi ako galit, naririndi lang ako kasi parang ang hirap mong paliwanagan. Diyan ka na nga. Lagi sinasabing hindi galit. Halata naman. Steffi Chon, engaged sa business tycoon na nagligtas sa kanya? Hindi naman papayag yun. Enter nickname? Susie my darling, love Big Bang. Pwedeng gamiting nickname ang paborito kong singer? Media Lee. Beho is the best. Totoo bang engaged na si Steffi Chon? Ha ha ha. Mukhang chismis lang kasi walang basehan. Sa tanang buhay ko, yun ang pinaka nakakatawang joke na nabasa ko. Guys, yung lolo niya nagpapatawa. Paano mo nalaman na walang basihan? Walang basagan ng trip. Mga ano ko eh. Bastos tong mga to, ang sarap patulan. Itong mga batang to kung ano-ano sinasabi. Magaling ka na ba? SNC contract? Nababaliw ka na ba? Totoo bang papayag ka sa engagement? Alam mo yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib? Namiss kita. Namiss kita. Naku po, nasaan ko pala? You've entered the wrong pattern 5 times. Please wait for 30 seconds and try again. Ano? Magaling ka na? Mateo, anong ginagawa mo sa akin? Bakit? Wala lang. Bakit? Nakapasok ka dito sa kwarto nang wala akong kamalay-malay? Paano mo nagawa yun? Umamin ka. Yung teleport, kaya ng powers mo? Kapag nagmamadali ako. O kaya pag grabe ang traffic. Ay, Diyosera mo pala ka. Uy, cellphone ko. May nag-message sa akin kanina, babasahin ko pa nga lang bago ka. Bakit hawak mo tong cellphone ko? Wala lang, naisip ko lang na... Kabastusan yung ginagawa mo. Umalis ka nga dito. Hindi mo babasahin? Ano ka mo? Sabi mo may nag-message sa'yo. Wala kang pakialam. Umalis ka sa harap ko. Hindi na tayo magkakilala. Di ba nahuli tayong magkausap pag sabi ko sa'yo?
Namimiss kita. Delete. Yes. Dedmahin mo na lang ako? Kala mo ba joke lang yon? Ba't ganun? Nasaan na? Nawala? Usisero ka talaga. Huwag kang makialam. Umalis ka na sa harap ko. Pumirma ka na pala sa SNC? Mama mo nagsabi. Ano ngayon? Pirmado na may reklamo? Di ba, aatras ka? Kung ayoko. Ano? Ba't pa ako mag-iinarte? Yung malaking kumpanya nagtayo ng agency para lang sa akin. Pasalamat nga ako. Wag, umatras ka. Ano bang pakialam mo? Sabi mo ayaw mong pirmahan yung kontrata. Kasi gusto kong... Hoy, paano mo nalaman yon? Ang alam ko kay Winston ko lang yung sinabi. Nung nandun siya sa bahay ko. Alam nga naman puntahan ka pa niya para ikwento yun sa'yo. Huwag mong sabihin. Narinig mo dahil matalas ang pandinig mo. Pero, pili ang pinakikinggan ko. Ano to, patikis niya? Pinagpapantasyahan ko na? Ayaw mo sa akin? Hindi mo ako gusto? Kahit isa saglit ba? Hindi mo ako nagustuhan! Lagot ka sa akin! Gagatan kita! Pag inaway mo yung taong yun, doon na ako titira sa bahay niya. Ano pa kaya narinig niya? Pati yun, nasa shower. At yung nasa banyo ako. Sumanyakis ka, ganon. Ano ka ba? Ang dumi naman ang isip mo. Pinipili ko lang ang mga pinakikinggan ko, hindi lahat. Saka nakakarinig lang ako pag nagko-concentrate. Alam nga naman lahat ng tunog pakikinggan ko. Sinisilipan mo rin ba ako pag nagbibihis ako? Mataas ang respeto ko sa mga babae. Kahit kailan wala akong binastos. Kaya mo yun dahil alien ka. Malay ko ba kung naninilip ka nga? Sinabi lang hindi eh. Lumayo ka na nga sa akin, manyakis na alien! Yan ang pinakamalaking insultong binato sa akin. Huwag mo akong tawagin manyakis! Sabi mo malapit na magkamalay ang anak ko. Bakit tulog pa rin siya hanggang ngayon? Base sa resulta ng MRI, napag-alaman namin na yung brainstem niya naapektuhan dahil sa aksidente. Dahil comatose pa rin siya, ang duda namin ay merong ugat na napuruhan. May diffuse axonal injury mula sa cephalic trauma. Hindi ko rin naintindihan. Sabihin mo nga sa akin, gagaling pa ba ang anak ko? Opo. Dahil bata pa siya at malusog ang katawan. Sa palagay ko naman magkakamalay siya ng walang komplikasyon sa loob lang ng ilang araw. Pero pag nagtagal ang ganitong kondisyon, posibleng critical ang lagay niya. Pero sa ngayon, optimistic naman kami. Kaya wag ko kayong matakot. Gagawin ko ang makakaya ko, Mr. Lee. Magpahinga na kayo, Daddy. Alis Ikaw na. ang bahala sa kanya. Opo. Kumusta? Pinapirma mo sa kontrata si Steffi Chan? Tama ka. Lahat ng schedule niya, ako na magmamanage. Aalamin ko bawat detalye. Pero huwag ka mag-alala. Dahil para sa'yo, hindi ko siya papatay. Bakit? Yun ang sasabihin mo, hindi ba? Sa tingin mo, kapag ibinulgar ko ang mga ginawa mo, ano mangyayari sa'yo? Sa aksidenteng to, hindi lang si Steffi ang biktima, damay pati ang kapatid mo. Di bulgar mo na. Pero tingin ko, yung pagkatao mong hindi katanggap-tanggap. Pag binulgar mo ang baho ko, pati ikaw mabubulgar. Sa akin ba sila magugulat o sa'yo? Mas nakakatakot ka pa kesa sa serial killer.
para kang halimaw. Nakakailang ka na ba? Si Steffi Chon, si Rachel Han. Umamin ka, ilang tao na bang napatay mo at napagtangkaang patayin? Ano pa ba ang gusto mong patunayan? Nasa iyo na ang lahat. Sobra-sobra pa nga, di ba? Mateo Do, pakinggan mo to. Napakaraming tao sa mundo pero ilan lang ang may pakinabang. Yung mga walang silbi, mga salot sa lipunan. Paminsan-minsan, inuubos ng isa sa mga yon ang pasensya ko. Yun ang kailangang mawala sa landas natin para makapamuhay tayo ng mapayapa. Hindi kasamaan ang tawag doon. Para yun sa ikabubuti ng nakararami. Aminin ko sa'yo, ikaw may malaki kang pakinabang. Kung babaguhin mo lang ang takbo ng isip mo, mas marami ang liligaya. Kung ibabahagi mo sa akin ang kapangyarihan mo, mapoprotektahan kita. Magiging magkakampi tayo. At syempre, pati ang pinakaiingatan mong si Steffi Chon, hindi na mapapahamak. Payag ka? Pag-iisipan ko muna. Pero tandaan mo, huwag ka na mananakit ng kahit na sino. Oo ba? Alam kong wala kang tiwala sa akin ngayon. Pero pag-isipan mo, dahil pag nangako ako, tinutupad ko. Magiging engaged na sila ni Winston. Magiging engaged na sila ni Winston. Magiging engaged na sila ni Winston. Gising na. Umangat ka na dyan. Ayoko pa, matulog pa tayo. Hali na kaya. Hi, baby! Nabili ko na yung bell pepper at olive oil. Uy, very good. Oh, anong niluluto ni baby? Eto, omelette. Kaso lang masunog. Yung egg na sunog? Yun ang favorite ko. Promise? Oo naman. Si baby ko? Ay, may kiliti ako dyan. Tama na. Bad-bad talaga ni baby. Sinabi ng tama na eh! Nakikiliti na siya! Bakit ayaw mo pang tigilan? Nahuli ang kiliti. Gusto mo ng kiliti yan, ha? Oo naman. Tumis-tumis. Kasing sweet natin, no? Ingat ka, ha? Mamimiss ko ang baby ko. May pasalubong akong chicken at beer! Pag nilagnat o nakaramdam uli siya ng pananakit, bumalik kayo agad dito sa ospital. Okay. Maraming salamat po. Salamat po. Walang anuman. Kita mo na, bawal ka pa magpagod. Bakit magsushooting ka na kaagad? Kaya ko po yan. Mag-iingat naman ako eh. Gusto kong sumikat uli. Para araw-araw, makikita niyo ako sa TV, sa sinihan at sa mga dyaryo. Steffi, kung pera lang ang iniisip ko. Meron akong mahalaga natutunan. Gaano ba tayo katagal sa mundo? 100 years? Bihirang-bihira ang umaabot sa ganung edad. Maiksi lang ang buhay. Ilang oras ba ang dapat ilaan para gawin ang gustong gawin? Kainin ang lahat ng gustong kainin. Kausapin ang lahat ng taong malapit sa puso mo. At sabihin mahal na mahal mo sila. Ang gusto ko,
Lagi kong hawak ang kamay ng papa ko. Maraming oras ang nawala, kaya gusto kong makabawi. Gusto kong mahawakan ang kamay niyo sa loob ng mahabang panahon. Gusto ko rin pong umarte hanggat kaya ko. Pipiliin ko lang yung mga low-calorie. Pero titikman ko lahat ng masarap na pagkain sa buong mundo. Nung nalagot yung wire, para na akong namatay. Pangalawang buhay ko na to, kaya... Mula ngayon, bawat sandali, sasamantalahin ko. Tumawag si Direk, pinasasabi na yung kadouble mo na lang daw ang gagawa ng wire scene. At pinatatanong din kung makakapag-shoot ka na tomorrow. Kaya mo na ba? Nasaan pala si Yuan? Bakit wala dito? Nagkausap na ba kayo? Hindi pa, no? Siguro iniiwasan kayo nun. Paano? Mauna na akong umalis. Steffi, magkikita pa tayo ulit. Babalik ako. Pangako. Balik kayo agad, ah. Promise? Naku, I'm so sorry. Si Steffi kasi, ayaw talaga, ang tigas ng ulo. Pero lahat ng staff ko, papunta na ho rito. Kasi alam mo, sabi niya, parang OA naman kasi yung offer niyo. Good morning po! Hindi ko siya makumbinsi. Pero ano bang magagawa niya? Kukulitin ko na lang uli. Hi! Ako ang mommy ni Steffi. I'm so glad to meet you guys. Hi, ma'am! Buti pa umalis muna kayo. Aalagaan namin siya. Kami na ho ang bahala. Correct. Buti pa, wag muna akong imiksena. O paano? Bahala na kayo. Opo. Ma, sinabi namang ayoko eh. Basta paalisin niyo sila. Uy, hello! Mama! Kala ko ba may white na van? Sakay na. Ah! Yung kapitbahay kong si Mateo do. Salamat na lang sa alok mo pero merong ba na susundo sa akin? Wala na yun. Umalis na. Ano? Bakit? Pinalis ko. Ano, na-check mo na ba? Oo. Na-transfer na nga yung termination penalty. Eh di umalis na kayo rito. Wala nang visa yung kontrata ng SNC at ni Miss Chon. Lahat ng legal documents napadala ko na. Sino ka ba? Ako ang legal representative niya. Hindi kayo pwede mag-escort ng artistang hindi na under contract sa inyo. Pag nagpumilit pa kayo, kukuha ako ng court order para hindi na kayo makalapit. Umalis na kayo. Opo. Sakay na. Balik tayo sa office. Paano mo sila napaalis? Basta, wag mo nang alamin. Uy, ano ba? Ayoko sabi! Pagbilang ko na 3, bitawan mo ako! 1, 2, 3, 3 kalahati! Sige na nga. Magpaliwanag ka nga sa akin. Bakit mo ba ito ginagawa? Ako ang magmamanage sa'yo. Kailangan mo na manager, di ba? Alien ang magiging manager ko? Anong ibabayad ko sa'yo? Mga bulalakaw? Ano? Solar power? Tumahimik ka nga. Aba, bastos to! Mr. Mateo do, lagi-effort akong kausapin ka ng maayos at kumilos ng ayon sa edad ko. Napansin mo ba yon? Huwag ka dyan masyadong feeling, hindi tayo close. Umayos ka ng pananalita, huwag kang bastos. Hindi mo ba naisip na mas matanda ako sa'yo ng dihama? Bakit bigla ka nagpresenta ang manager ko? Gusto mong maambunan ng kasikatan ng superstar? Tapos na yung winter class kaya wala ka nang magawa? O gusto mo talagang makita kung may connection ako sa babaeng nakilala mo dati? Isipin mo na ang gusto mong isipin.
mo ako susundan. May ilang ako. Hihintayin na lang kita. Dito lang ako. Huwag mo na akong hintayin. Iwanan mo na ako. Alis ka na. Steffi Chan, alam mo, Mr. Mateo do. Hindi na tayo magkakilala, di ba? Malinaw na sa akin yun. Ayaw mo magkaroon ako ng kaugnayan sa'yo. Sabi mo ayaw mo sa akin. Kung ganon, ipakita mo sa kilos mo. Halika na. Okay na. Excuse me lang. Sige po. Tara. Talaga bang magaling ka na? Oo, Balita ko, wala pa rin malay si Winston. magkakamalay din yan. Yun daw ang sabi ng doktor. Bakit? Mas gusto mo bang ako nilang ang napuruhan? Malungkot kang nandito ako? Ayoko ng away. Bitiwan mo na ako. Ilang araw bago yung aksidente, sinabi sa akin ni Winston na ayaw niyang maging magkaibigan pa kami. Lalayuan na raw niya ako. Ayaw niya akong makitang nasasaktan. Katulad niya, na laging nasasaktan dahil mahal ka niya. Alam mo ba kung bakit kita kinamumuhian? Oo nga pala, manhid ka. Alam kong para sa'yo, matalik na kaibigan lang ang turing mo kay Winston. Pero para sa akin, siya yung taong hindi ko ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Kaya lang ikaw ang mahal niya. Wala akong puwang sa puso niya. Nasa iyo na lahat kaya wala kang kinaiinggitan. Maswerte ka. Hindi ka kagaya ko na pag nakatalikod ka. Wala akong ibang ginawa kundi ang magtalim ng galit at mainggit sa'yo. Pero, alam mo, Steffi, nung si Winston halos lumipad para lang masalo ka, pinagdasal kong ako na lang sana ang mamatay imbes na siya. Ganon din siguro ang nararamdaman ni Winston. Kaya kanya iniligtas. Dahil sa pangyayaring yan, naisip ko nang sumuko. Gusto ko lang makiusap. Pwede ba na si Winston, pag-aralan mo na lang na mahalin? Pero Lucy, Malungkot siya dahil alam niyang ayaw mo sa kanya. Pag naging kayo, hindi na siya malulungkot kahit kailan. Habang buhay kanyang mamahalin at aalagaan. Hindi ba pwedeng isa man lang sa atin maging masaya na?
Director Lee. Oh, long time no see. Detective. Pwede ba kita makausap? Yung wala sanang ibang makakarinig. Saan tayo? Pasensya ka na. Hindi na kami nagpadala ng formal notice. Salamat sa pagpunta mo rito. Walang anuman. Simulan na natin. Ano bang gusto niyong malaman? Ano? Si Jackson pinatawag nila? May kinalaman ba sa dati niyang asawa? Yung mga koneksyon natin sa prosecution. Kausapin mo na masinsinan. Ayokong lumaki yan. Siguruhin niyo lang na hindi malalaman ng media kung hindi malilintikan kayo sa akin. Alam mo ba kung di dahil sa kanya, makapatay na ako? Oo. Nabalitaan ko. Bukod ba sa detective, meron ka pang ibang pinagsabihan? Dito lang kay Winston. Ganun ba? Akala ko ba comatose ka? Magpahinga na kayo ni Daddy. Ayos na. Ikaw na bahala sa kanya. Papa. Sa tingin mo, kapag ibinulgar ko ang mga ginawa mo, ano mangyayari sa'yo? Sa aksidenteng to, hindi lang si Steffi ang biktima, damay pati ang kapatid mo. Di bulgar mo na. Pero tingin ko, yung pagkatao mong hindi katanggap-tanggap. Pag binulgar mo ang baho ko, pati ikaw mabubulgar. Sa akin ba sila magugulat o sa'yo? Mas nakakatakot ka pa kaysa sa serial killer. Para kang halimaw. Nakakailan ka na ba? Si Steffi Chon, si Rachel Han. Umamin ka, ilang taon na ba napatay mo at napagtangka ang patayin? Ready for take? Kuya! Kuya! Excuse me. Ako si Steffi Chon. Next scene na ba ako? Binubusisi yung mga eksena. Baka ilang oras ka pa maghintay. Eh di sana! Ha? Sana kanino mo pa sinabi na mamaya pa ako kukunan. Doon ka muna sa loob. Malamang pamorningan na to. Pamorningan? Isang eksena lang ako, pero okay lang kahit maghintay ng super tagal. First time ko itong naranasan. Ang saya pala, no? Okay. Good take na. Naku, Direk. Ha? Defect pala tong scene 28. Wala na tayong araw kaya hindi na makukunan. Yung eksena ni Steffi? Oh. Pack up na. Sabihin mo na lang sa kanya. Opo. Thank you po, Direk. Congrats, Lucy. Napahanga mo ako sa acting mo, ha? Salamat. Ikaw ba may inspirasyon? Wala po, Direk. O bukas, ang kukunan natin. Okay, guys. Salamat. Pack up na. Ay, Ingat kayo. Salamat po. Hoy, bata. Direk,
Sabihin mo, Steffi Chon, pack up na ha. Apo. Alam niyo ba kung saan yung location natin? Ang alam ko doon eh. Tanong mo na. Kuya, bukas, may schedule pa ba tayo sa kabila? Bukas po. Check natin dito, sir, ha? Oh, cut lights na! Salamat, guys! Tara, pa uwi, ha? Thank you. Gabi na pala. Ang ginaw naman. Tao po? Excuse me? Wala na akong kasama. Hello? Ano yun? Iniwan nila akong mag-isa? Really? Si Steffi Chon iniwan? Unbelievable! Di ba pinaalis na kita? Sabi ko, hihintayin kita. Bakit? Bakit pa ako hinintay? Dahil gusto kong protektahan ka. Protektahan saan? Di ba mababita ako? Pag di ka nagpaliwanag, hindi ko magagets. Magsabi ka ng dahilan kung bakit mo ginagawa ito. Pinagtitripan mo lang ba ako? O gusto mo akong malito kaya pinaglalaroan mo ang damdamin ko? O nakukonsensya ka dahil sa pagkukumpara mo sa akin sa ex mo na kamukha ko? Masisiraan ako ng bait dahil sa'yo. Ayaw mo sa akin! Di ba yun ang sabi mo? Yung tibok ng puso mo, hindi bumibilis pagkasama mo ako! Hindi ka nag-aalala sa kalagayan ko! Ayaw mo rin tumanda na ako ang kasama mo! Panakagbutos mo lang ako sa ex mo! Gusto ko magkaliwanagan tayo. Wala na akong gusto sa'yo. Dahil sa ginagawa mo sa akin, ayoko na. Ayoko na sa'yo. Sana mawala ka na sa paningin ko. Ay, mali. Sana mawala ka na sa buhay ko. Please lang. Alam mo ba, na masyado ka makasarili? Kasakiman niyang ginagawa mo. Mateo, anong gagawin mo? Ipakikita ko sa'yo ang kasakiman ko. 네가 숨쉬면 따스한 바람이 불어와 네가 웃으면 눈부신 햇살이 비춰 거기 있어
Nako, nasira ang elevator. Kayo ba ang papa ni Steffi, John? Paano mo ako nakilala? Gusto ko malaman niyo na matagal niya na kayong hinihintay. Ikatutuwa niya kung nasa tabi niya kayo kapag nagkamalay siya. Kaibigan mo ba siya? Matalik mong kaibigan? Aaminin ko. May gusto ako sa kanya. Gusto ko siya.